Kung ikaw ay isang legal immigrant, hindi ka dapat matakot dahil meron kang documents na nagpapatunay na ikaw ay allowed na magstay sa Amerika. Sa mga illegal immigrants, ito po yung mga overstaying, at sa mga Pilipino po ay tinatawag na mga TNT or tago ng tago. So, ibig sabihin po, ang mga illegal immigrants po na Filipino na nagstay sa Amerika ay hindi na po bumalik sa Pilipinas. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Jocelyn at ngayon ay pag-uusapan natin ang illegal immigration dito sa Amerika. So, tatlong issues po ang dahilan kung bakit nanalo si President-elect Donald J. Trump. Unang issue po ay ang inflation, pangalawa ang immigration, at pangatlo ang economy. Sa pangalawang issue ng immigration, si President-elect Donald J. Trump po ay isang pro-immigration but only for legal immigration. Malaki po ang difference ng legal immigration at illegal immigration. Kapag legal immigration, ibig sabihin, pumasok ka ng Amerika na merong papeles or dokumento at ikaw ay nagstay sa US at lumabas ng US dahil tapos na po ang duration ng iyong visa or purpose ng visit sa Amerika. Ang mga illegal immigrants po dito sa Amerika ay napakadami na po. Meron pong statistics or data from the Department of Homeland Security. 11 million na ang illegal immigrants na nakatira sa Amerika. Base po ito sa datos ng Homeland Security. So, dalawang klase po ang illegal immigrant. Ang illegal immigrant na pumasok sa Amerika na walang inspection. Ito po yung mga tumatawid sa mga borders. Pangalawang klase ng illegal immigration ay ito po yung mga pumasok sa Amerika pero nag-overstay ng kanilang visa. Lalong-lalo na po dun sa mga may hawak ng non-immigrant visa for a specific purpose. For example po, kung kayo ay isang tourist sa Amerika at kayo ay nagstay dito ng 6 months, pero hindi kayo bumalik sa country of origin at nagstay na po kayo dito, iyan po ng period of stay. So, isang araw lang po ng pag-stay beyond your required time to stay in the US po ay considered na overstaying. Kahit isang araw lang po. Meron pong data or statistics ang Department of Homeland Security. Ang mga unauthorized immigrant population na ito ay estimate po from 2000 to 2022. So, nung year 2000, 8.5 million illegal immigrants po ang nasa Amerika. Nung 2016 at 2020, bumaba po ang bilang ng immigrants from 11.4 to 10.5. At tumaas po ulit ito during the Biden administration. 11 million po ang illegal immigrants noong 2022. Tumaas ng 630,000 ang illegal immigrants from 2020 to 2022. Although nag-decline ito from 2018 to 2020 during Trump's administration, tumaas po ito during Biden's administration. Pag-usapan naman natin ang illegal immigration ng mga Filipino-Americans. So, nanalo po si Trump dahil malaking issue po ang illegal immigration sa Amerika. Ang Pilipinas po ay panglima sa mga countries na may unauthorized immigrant population na nasa Amerika. 350,000 po ang mga Filipino na illegal immigrants. Ito po ang mga listahan ng mga states kung saan marami pong nakatirang unauthorized immigrant population. Nangunguna po ang California, pangalawa Texas, and then Florida, New Jersey, Illinois. And then, ito po ang mga estimated unauthorized population by country of birth and state of residence. Ang Philippines po ay 350,000 ang illegal immigrants from 2022. So, ano po bang dahilan bakit hindi po sila bumalik ng Pilipinas? The United States in search of a new life is discovering the harsh realities of life here in America. Si Evangelist tells us more.
64-year-old Mang Tomas Santos sings to comfort his loneliness. He was raised an orphan. The only family he's had, his wife and 2 children, died during the Mount Pinatubo eruption in 1991. After he lost his family, he gave up his life in the Philippines and decided to migrate to the U.S. as an undocumented worker. Santos entered the U.S. illegally via freight ship. He paid his way with all the retirement money he earned as a Philippine government employee. He says there is no going back. Yeah, if I go back, I'll be reminded again. And Meron din pong ibang klase ng unauthorized immigrants. So, ang mga unauthorized immigrants na po ito ay wala po silang inspection ng makarating ng Amerika. Laki pong issue ang mga migrants. So, ang mga news outlet dito sa Amerika ay tinatawag na migrants ang mga tumatawid sa border ng Mexico at US. Pero sa mga naghintay at nagbayad at nag-provide ng mga documents at mga financial support, hindi po fair ang system kung inaalaw ng US government ang mga illegal immigrants na pumasok sa Amerika nang walang dokumento. Unang-una, kung ikaw ay papasok dito sa US, kailangan po meron kang specific purpose, meron kang financial obligation na suportahan ang iyong sarili, or merong magi-sponsor sa iyo. Ang mga sponsors ay nagpo-provide ng financial support para ikaw ay maka-stay sa Amerika nang hindi ka magiging public burden. So, ibig sabihin po, yung mga nag-sponsor na mga aplikante ng immigrant or non-immigrant visa, kailangan patunayan mo na kaya mong suportahan ang mga aplikante ng mga visas na ito. Kung ikaw or meron kang kakilala na pamilya, kamag-anak, or kaibigan na nandito sa Amerika at they are illegally staying or they are unauthorized immigrants or mga wala pong mga dokumento, ano po ang dapat gawin? Dalawa po ang option na ito. Unang-una, pwede kang mag-self-deport or voluntarily na aalis ka na ng Amerika at babalik na sa iyong home country. Pangalawa, pwede kang paalisin dahil ikaw ay out of status at ikaw ay pwedeng ma-deport. Meron na pong na-appoint na border czar na mag-oversee ng mass deportation dito sa Amerika. I hear a lot of people say, the talk of a mass deportation is racist, it's threatening to the immigrant community. It's not threatening to the immigrant community. It should be threatening to the illegal immigrant community. When you're into the country illegally, it's violation 8 United States Code 1325. Seeking asylum is legal. If you want to seek asylum and go through the port of entry, do it the legal way. Sa mga illegal immigrants na mga Pilipino, pwede po kayong humingi ng tulong sa Embahada ng Pilipinas. Let's say nakatira kayo sa California, meron pong Philippine Consulate na mag-a-assist sa inyo kung paano kayo makakauwi sa Pilipinas. Sa mga kababayan natin na wala pong mga dokumento at kung nawala na po ang inyong Philippine passport, pwede po kayong mag-request ng travel document. Ito pong travel document ay one-way only and valid for 30 days and this is only for emergency. Kontakin niyo po ang Philippine Consulate General or ang consul na nasa inyong lugar dahil meron pong tinatawag na territorial jurisdiction ang mga Philippine Consulate na nasa Amerika. So ano po ang dapat i-prepare? I-gather niyo po ang mga importanteng dokumento gaya ng passport, birth certificate, at identification cards at mga bank and property documents. Pangalawa po, i-prepare nyo rin po ang inyong pamilya lalong-lalo na kung kayo ay merong asawa at anak na may iwan dito sa Amerika. At kung kayo po ay magsa-self-deport, i-prepare nyo po ang inyong family. Pangatlo po ay mag-save na kayo ng inyong pera at para po makapag-start kayo ng bagong buhay sa Pilipinas. At kung marami po kayong mga ari-arian, i-liquidate nyo na po ang inyong assets or pwede nyo na pong ibenta ang mga personal na gamit or pwede nyo pong dalhin ito sa Pilipinas. Matapos pong magbenta ng mga personal na gamit, pwede nyo rin pong
i-gather ang mga importanteng mga dokumento na pwede nyo pong dalhin or pwede nyo rin pong ilagay ito sa isang balikbayan box. So para hindi kayo mahirapan sa inyong pag-uwi. And isettle nyo po ang mga utang at i-finalize ang lahat ng personal na transaction. Kung meron po kayong importanteng transaction, dapat po ay i-prepare nyo na po ito. At kung pwede po kayong mag-iwan ng personal power of attorney para sa inyong mga anak or asawa kung meron po kayong kamag-anak na nasa Amerika. So, importante po na mag-track kayo ng mga personal na transactions at mag-iwan ng power of attorney at mag-iwan din po ng identification card para ang inyong pamilya ay makapag-transact in your behalf. Thank you guys for watching. I hope everyone is staying safe and have a great day.